May comment si Michael dito. Paano yung mga ex-OFW na gustong makakuha ng OWA e-card? Actually, papalawakin ko yung topic natin na to. And bakit nonsense yung plano niya na to. Umpisa na natin. Para mas madali natin maintindihan kung ano yung ex-OFW, ibig sabihin lang yan is hindi ka na OFW. Although naging OFW ka, pero babalik ka na sa sistema ng Pinas. Okay? Yun, para mas madaling ma-explain. So pagdating sa OWA membership, ang rule kasi niyan, kailangan may contract ka or employment contract ka kung saan ka magtatrabaho sa ibang bansa. Kung wala ka may pakikita nun, hindi ka na makapag-renew. So kailan nagkakaroon ng instances wherein pag-uwi ng Pinas is active pa yung membership. Kunwari, nag-renew ka ngayon. Nag-renew ka ng OWA membership mo bago ka nag-abroad. Tapos pagdating mo sa abroad, 1 year lang yung tinagal mo, tapos bumalik ka na ulit ng Pinas. Nag-exit na for good. So, ibig sabihin, since 2 years yung validity ng OWA membership, may 1 year pang natitira. So, itong 1 year na natitira, pwede mo pa rin i-avail yung services na ino-offer or benefits na meron ka sa OWA. Okay? Tapos, ano ba yung mga benefits na pwede pa natin i-avail kahit na ex-OFW na tayo? So, ito. Livelihood assistance, skills training, education and scholarship for dependents, reintegration programs, and special benefits kung active pa ang membership mo. Para sa mga ganito, mas maganda, ang kakausapin mo dyan is yung OWA agent. So, alamin mo kung gusto mo mag-avail ng livelihood assistance, kung gusto mo makapag-business. So, sila yung kakausapin mo dyan. Skills training, pwede kang mag-apply gamit ang TESDA app. Install mo lang yung app, mag-register ka kung gusto mo mag-aral, pwede doon, libre lang, tapos magkakaroon ka ng mga NC2 certificates na pwede mo magamit kung mag-a-apply ka ulit abroad. Ito pa yung iba pa mga benefits na pwede natin ma-avail bilang ex-OFW. Pero sa part na to, kailangan may mangyari, pag may nangyari sa ating masama sa ibang bansa bago tayo napauwi sa Pinas. Katulad ng mga distressed or displaced OFWs, qualified kayo sa 20,000 pesos na livelihood assistance. Yung 20,000 pesos na to is hindi para sa lahat ng mga umuwing OFW for good. So, depende sa situation mo. Kung basta ka nalang umuwi, tamang exit ka, hindi ka qualified dito. Reintegration program, okay. So, para sa mga ex-OFW na gusto magnegosyo, so, may loan program, pwede hanggang 2 million pesos or 5 million kung grupo. Pero pagdating dito, mas maganda kausapin mo yung OWA kasi medyo mahaba yung requirements nila. Katulad ng may maipakita kang mga documents katulad ng business plan, magkano yung kinikita ng business mo, qualifications, bago kanila pautangin ng up to 2 million. Yun naman yung ito yung limitations. Hindi porque nag-loan ka is 2 million kagad yung pwede mo makuha. Depende rin sa klase ng business na itatayo mo or kung ano yung klase ng business na meron ka. Skills training and test the programs. Yeah, for active OWA members, former OFWs, case-to-case, depends sa program. Pero actually, kahit basta install mo na yung test the app, pwede ka dun mag-apply. Pero kung gusto mo ng other courses na kailangan na physical appearance, yes, ang kakausapin mo dyan is yung OWA agent. Tapos may mga certain amount sila pagdating sa mga certain course or kunyari, paano nga pala yun? I think 50,000 yata na scholarship program kung gusto mo mag-aral ulit. So may mga ganyan sila. Paki-double check na lang yung mga amounts. Pero dun sa OWA program na yun, kung gusto mo makapag-aral ulit, ayun, sila magbabayad ng ano ba, enrollment fee mo, ganyan. Important rule for ex-OFWs. Kung expired na ang OWA membership mo, ito yung pinakasagot kay Michael, hindi ka na eligible sa karamihan ng benefits maliban sa reintegration programs na bukas kahit sa former OFWs. Kung active pa, kahit nasa Pilipinas ka na, pwede ka pa rin mag-avail hanggang sa membership expiry. So, kung kunyari, katulad nga kanina, basta naging ex-OFW ka na, kung active pa yung OWA membership mo, yun, doon na lang matatapos, hindi ka na makapag-renew. Kailan ka na hindi pwede mag-renew? Kapag wala na active overseas employment
umuwi ka na for good, renewal is only allowed kung may bagong verified overseas contract. Okay, katulad ng sinabi ko kanina sa ex-OFW, considered na normal resident ka na ng Pinas ulit. Ano yung mga kailangan bayaran bilang normal resident? Ayan. Ito kasi binabayaran pa rin natin bilang OFW, yung SSS at saka yung Pag-ibig. Ang dadagdag ngayon sa'yo is yung PhilHealth. Kasi dun sa abroad, kunyari sa Saudi, meron kasi tayong mga health insurance bilang part ng company na pinagtatrabuhan natin abroad. Pero dito, since wala tayong trabaho, kailangan natin bayaran yung PhilHealth. Ito yung insurance natin naman sa Pinas. So, kunwari may mangyari sa ating masama, ma-hospital tayo, PhilHealth yung sasagot ng certain percentage na magiging bill natin sa hospital. Sobrang laking bagay nun, lalo na kunyari pag hindi natin, hindi lahat kasi kontrolado natin, di ba? So, kung magkasakit tayo, mahal yung kailangan bayaran. Kung may PhilHealth membership tayo na active, at least mababawasan yon. Kung gusto mo ng further savings, mas maganda mag-avail ka rin ng private insurance mo. Private health insurance. Pagdating sa OWA kasi hindi na mare-renew. Pagdating din kasi sa PhilHealth, once na active yung membership mo naman sa PhilHealth, so qualified din yung dependents mo. Ganyan yung sistema. Kung may family ka na active yung mga PhilHealth, pagtutulong-tulungan yung bill ng family mo, kung sino man yung ma-hospital. Yun yung maganda doon. Tapos, sakop ba ang dependents ng ex-OFW sa OFW hospital naman? So, siguro ang hindi lang maganda dito is available lang yung OFW hospital sa San Fernando, Pampanga. Ang lawak ng Pinas. Ewan ko lang kung may plano silang mag-branch out or kung saan tayo, kung may mga hospital pa ba na mala OFW hospital ang atake. Hindi ko alam. So, maghanap ka na lang ng mga public hospitals wherein malaki yung matitipid or mura yung mga serbisyo. Yan. Tapos, yan. Dito naman is, kahit na ex-OFW tayo, kung sa OFW hospital is qualified pa rin. So, since naka-focus kasi yung OFW hospital sa mga OFWs, so, kasama dyan yung family natin, yung mga dependents. Tapos, ayan, ano ang kailangan? Ito yung mga kailangan itatabi natin. Baka kasi mamaya, mag-for good ka na sa Pinas bilang OFW, baka itapon mo yung mga lumang documents mo. Itabi mo lang kasi kakailanganin natin yan once na mag-avail tayo ng benefits sa OFW hospital. Kasi kailangan natin patunayan na ex-OFW tayo or naging OFW tayo katulad ng old passport with visa, old contract, OEC, OWA ID, valid ID ng dependent. Pagdating sa OWA ID, okay, dito available kasi yung digital card na or yung OWA e-card sa loob ng eGovPH app and available din siya sa loob mismo ng OWA mobile app. So, para sa akin kasi hindi na natin kailangan kumuha ng physical card. Sayang yung oras sa pila, imbis na kumakain ka na lang at nagre-relax. Kasi isang login mo lang naman sa eGovPH app, lilito lahat ng valid ID mo doon. And yun lang naman din kailangan eh. Valid pa rin naman siya. Pakita lang natin doon sa OWA agent or dito sa OFW hospital para mapapatunayan natin na OFW tayo.